So praise God, salamat po sa ating Panginoon. Tayo po'y dumako na sa mensahe ng Diyos. Hallelujah, makikita po natin dito sa Matthew chapter 1, 21 and 23 at tayo po'y mag-jump ulit next sa Isaiah 9:6. So basahin po natin mga kapatid ang Matthew 1:21 to 23 at tayo pong lahat ay tatayo bilang paggalang sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Basahin po natin 1, 2, 3. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. In Isaiah 9:6, sabi po dito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. So the title of the message of God for today ay aking pong pinamagatan, The Glory of His Name. Tayo pong lahat ay manalangin, magpasalamat tayo sa ating Diyos ng buhay. Maraming salamat, Panginoong Sus, muli sa araw na ito. Salamat, Lord, that your presence is here, that your glory is here. Wala kami ibang inaasam, Lord God, kundi ang makatagpo muli ang iyong presensya mula sa mga mensahe na aming tatanggapin sa araw na ito. Lord, I pray, patuloy kayong magbigay ng maraming kapahayagan sa araw na ito. Hallelujah, ipagkaloob mo sa bawat kapatid na tatanggap ng iyong salita, sapagkat ito, Diyos, hallelujah, ang iyong mensahe na siyang muling magbibigay ng kalakasan sa bawat isa upang patuloy naming malakaran ng layunin mo sa aming mga buhay. Lord, help us to understand deeper your word sa araw na ito. As I preach your word, Lord God, katulad ng sinasabi ko, Panginoong Sus, I cannot do nothing without the empowerment of the leading of the Holy Spirit sa oras na ito. I ask, Lord God, to bless me, Lord God. Patuloy mong i-bless ang bawat salita na lalabas sa labi ng iyong lingkod, Panginoong Sus, at sa mga kapatid na tatanggap sa araw na ito, pagpalain mo sila. Ang mga kapatid na makaka-receive sa mga nanunood, pagpalain mo, Panginoong Sus, ang bawat puso. Hallelujah, ng bawat kapatid sa araw na ito. Salamat, Panginoong Jesus. All glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, the glory of His name, ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Amen. Ang araw po ng Kapaskuhan, Jesus is the reason for this season. It's about the love of God na siyang ipinamalas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakita po natin yung lawak na pag-ibig ng Panginoon na binigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung puso ng Biblia na sinasabi, it's about John 3:16, na ang lahat sa atin dito ay nakakaalam, sapagkat ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano ka-generous, hallelujah, yung pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Ang Christmas po is about hope, na kung saan lahat tayo nagkaroon ng pag-asa. Amen. Sino po ang ano yung expression natin every time na tayo po'y nakaka-receive ng, ay, may pag-asa pa ako, papasa pa ako. Hallelujah. Hallelujah. Napipil ko sa aking nililigawan, parang may pag-asa ako. Iba yung pakiramdam sa sarili mo na meron kang pag-asa. At yun ay pinatunay ang Panginoon nung ibinigay ang kanyang anak na si Kristo, na tayo pong lahat ay nagkaroon ng pag-asa. Napakahalaga na malaman natin na ang pag-asang iyon ay matatagpuan lamang, hallelujah, sa ibinigay ng Ama, ang ating pong Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga sinasabi po dito sa Luke 2:10, sabi dito, I will bring you
good news that will cause great joy for all people. Amen. Magkakaroon daw po ng kakaibang, hallelujah, kagalakan. Sapagkat tayo pong lahat ay nakareceive ng mabuting balita, which is the tiding, the good news na ibinigay, hallelujah, ang ating pong Panginoong Sus sa buhay ng bawat isa sa atin. It's not about Santa Claus. It's about the love of Jesus. Hallelujah. Naway ang ating pong Christmas, we know na tayo pong lahat ay nagse-celebrate ng Christmas all over the world. Hallelujah, nagse-celebrate ng Christmas. Pero ang kanila pong celebration ay secular or hati or makamundo. Dapat po ang sentro ng Kapaskuhan is about to lift up the name of Jesus, to worship the name of Jesus. At makikita natin, nung ipinanganak ang ating pong Panginoong Sus, dumating yung tatlong hari na kung saan silang tatlo ay nag-offer, ng yung tong mga wise men. Sila ay nag-offer ng kanilang handog. Hallelujah, bilang pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya yun po ang reason, naway ang ating pong Kapaskuhan ay banal na Pasko para sa ating lahat. Kasi po maraming mga tao, kapag araw ng Pasko, lasing. Iba ang pinagagawa. Amen? Pero sa atin po, dapat tayo po'y magalak ng ating Kapaskuhan ay kabanalan para sa harap ng Diyos. Hindi natin, hindi natin pinapasukan na siyang makakapigati o kung saan tayo po'y magkasala sa harap ng Panginoon. Kundi ang ating Kapaskuhan is to lift up the name of Jesus. Magpasalamat tayo na binigay si Kristo sa buhay natin. Hallelujah. Ganon ka-generous ang pag-ibig ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat sa atin. Amen. Kaya ang araw po ng Pasko, kaya makikita natin dito, ang araw daw ng Pasko ay pagbibigayan. Amen. Kaya nakita natin kung paano ibinigay ng Panginoong Sus, hallelujah, sa buhay natin ng kaligtasan. Kung paano ibinigay ng Diyos, hallelujah, na tayo po'y magkaroon ng peace, ng joy sa ating puso. Hallelujah, sapagat yun ang pag-ibig ng Panginoon na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapag alam po natin kung gaano ka-generous ang Diyos na binigay sa atin, dapat ganun din tayo. Best din dapat ang ibinibigay nating pagpupuri. Best din ang ibinibigay nating paglilingkod. Best din nating ino-offer ang ating buhay para sa Panginoon at di sa mga bagay na makakapighati sa harapan ng ating Diyos. Amen. Napakahalaga po mga kapatid na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, laging si Kristo ang siyang maging una sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Sabi nga po dito na ang ating pong Panginoong Sus ay siya yung pinanganak siya sa sabsaban, isang low place na kung saan hindi natin maiisip sa ganung kaparaanan doon ipinanganak ang tagapagligtas. Pero ipinakita ng Panginoong Jesus sa buhay natin yung mga bagay na yon para makita natin sa sarili natin na ang gusto ng Panginoon lagi tayong magpakumbaba, na tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen mga kapatid. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Siya ay pinanganak sa sabsaban, siya ay lumaki, siya ay nagturo, siya ay nagmentor, hallelujah, siya ay nagpagaling, amen, siya ay nagpalaya, at dumating ang pagkakataon, siya ay ipinako sa krus ng Bantay Kalbaryo para mapulfill, hallelujah, na tayong lahat natatanggap kay Kristo. Hallelujah. Ang sino man tumanggap kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wag po natin paglalaruan ng kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maging seryoso tayo sa paglilingkod. Wag maging hati ang ating paglakad sa Panginoon. Pagseryosohan natin ang ating lakad sa harapan ng Panginoon. Jesus is coming soon. Malapit na pong dumating
ang ating pong Panginoong Sus. May nagbigay po ng prophecy sa atin. May tumawag po sa akin about yung mangyayari dito sa France, all over the world. Talaga po may mangyayaring chaos. Pero sa kabila na yon, kahit dumating ang mga bagay na yon, panatag tayo eh. Meron tayong peace sa puso natin. Alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Pero kapag alam mo sa sarili mo na malayo ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng, parang nag-worry ka. Amen. Kaya napakahalaga, si Kristo ang patuloy na maghari sa puso natin. Laging lumapit sa panalangin, makipag-communicate sa Panginoon, humingi ng kapatawaran. Hallelujah! At kapag tayo po humingi ng kapatawaran sa Panginoon, lakaran naman natin. Lakaran natin, gawin naman natin ang sinabi natin sa Panginoon kung saan yun ang naging desire ng puso mo. Lord, susunod na po ako sa kalooban mo. Amen. Napakahalaga na sumunod tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. God is the one who gave to you excellent giving. Napaka-excellent na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Excellent ba yung pagbibigay natin sa Diyos? Excellent ba yung pagbabalik natin ng kapurihan sa Panginoon? Amen. Kasi katulad ng sinasabi ko, blessed na tayo. Ibinigay na ng Diyos lahat sa atin. It is done, it is finished, nasa sa atin na. Ang kailangan mo lang gawin kung paano mo, hallelujah, lalakaran ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Napakahalaga sa buhay po natin habang nilalakaran natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Lagi nating asamin na tayo po'y laging mapuspos ng Kanyang Espiritu. Kapag tayo po'y napuspos ng Espiritu ng Panginoon, nawawala ang mga nais ng ating laman. Nawawala ang mga nais ng kagustuhan ng ating sarili. Kundi kapag tayo po'y napuspos, lagi tayong gusto nating laging magpuri, sumambat, maglingkod sa ating pong Panginoon. At yun po ang puso ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sino po sa atin dito yung nagnanais na ma-receive niya yung greater reward ng Lord? Amen. Pero ang greater reward na ipinapagkaloob ng Panginoon, yung po'y nasa pagsunod natin eh. Katulad ng buhay ni Abraham, we know the life of Abraham, nangako ang Panginoon na ikay aking pararamihin, ikay aking pagpapalain. Pero ano yung makikita natin sa buhay ni Abraham? Sumunod siya na kahit napakahirap na sundin ang Panginoon sa sinasabi niyang, doon ka pumunta, pero walang sinasabing lugar ang Panginoon. Napakahirap noon. Pero siya'y nanampalataya. Kaya kapag tayo po'y nananampalataya sa Panginoon, I do believe your greater words. Hallelujah, yun ang ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Huwag po tayong huwag tayong masatisfy. Siyempre, may pera tayo. Kasi po, pwedeng kunin ng Lord yan sa isang saglit, pera na yan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Kapag naging masunurin ka sa Panginoon, hallelujah, susunod na ang mga bagay na pangangailangan mo. Because God is generous. Mabuti ang Panginoon. Tapat siya para ipagkaloob ng Panginoon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Amen. Hallelujah. He gave His only Son. And Jesus is full of grace and truth. Yung po ang katotohanan. Puno ang ating pong Panginoong Hesus ng biyaya at habag. Sino pong naniniwala doon? At ang biyaya at habag na yon, kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, hindi siya nag-aatubilin na tayo po'y hindi tanggapin, kundi kapag tayo po'y nagpakumbaba, kaagad nandyan agad ang biyaya ng Panginoon para tayo po'y pagkalooban ng bawat pangangailangan natin. At ang ating pong Panginoong Hesus, sabi po dito, He is full of grace and truth. So, ibig sabihin, siya ay puno ng katotohanan.
tayo pong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Na tayo pong lahat ay palalayain ng Panginoon sa lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway sapagkat totoo ang salita ng Diyos. Sa bawat salita ng Panginoon na sinasabi niya, yon ay pangyayarihin ng Panginoon sa buhay natin. Walang sinabi ang ating pong Panginoon sa kanyang salita na hindi niya tutuparin. Lahat ng iyon ay para sa atin. Ganon siya ka-generous. Ganon kadakila ang pangalan ng ating Panginoon. The glory of God. Hallelujah. The glory of the name of our Lord Jesus Christ. He is Emmanuel. Lagi nating kasama. Amen. Hallelujah. He is full of truth ng lahat ng sinabi niya sa kanyang salita. Kanyang tutuparin. Kanyang pangyayarihin. Sapagkat tapat ang ating pong Panginoong Sus na nangako. Amen. He is Emmanuel na lagi nating mararanasan ang presensya ng Diyos. Na kahit naman tayo dalihin ng Panginoon, mga kapatid, the presence is always there. Kung saman tayo dalihin ng Panginoon, nandun lagi ang presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Yun ang kaluwalhatian na kung saan pwede nating maranasan sa buhay natin. Simula nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, nasa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos. Noon, hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat tayo po'y nagkasala. Pero nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, naranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kaluwalhatian? Sabi mo dito, the glory of God is about the manifestation of God's presence as perceived by human. Sabi dito, sa Tagalog, ang pagpapakita ng presensya ng Diyos ay makikita ng mga tao. Yun pala, mga kapatid. Yun pala ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung bakit ito ipinakita ng Panginoon sa buhay natin, para tayo po'y manalig na siya'y Diyos na tunay. Kaya makakakita tayo ng mga himala ng ating Panginoon. Hallelujah, maraming pinapagaling ang Diyos. From Old Testament to New Testament, nakita natin ang mga kahiwagaan na ginagawa ng ating pong Panginoon. It's about the manifestation of God's presence. Amen. Pero makikita natin sa buhay ng mga Israelita na kahit nakita nila ang signs and wonder, hinati ng Panginoon ang Red Sea, pero naging matigas pa rin ang ulo ng mga Israelita. Amen. Kaya napakahalaga yung ating faith sa ating pong Panginoong Sus, sa pangalan ng ating Panginoong Sus, na laging naging sentro si Kristo sa puso natin. Si Kristo ang patuloy na mahalin natin sa ating buhay. Ang pangalan ni Kristo ang siyang patuloy na maghari sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating ministry. Ang pangalan ng ating pong Panginoong Sus ay dakila. Hallelujah. Tumawag ka lang sa pangalan ng ating pong Panginoong Sus. Nandyan kaagad ang comfort ng Panginoong Sus. He is Emmanuel. Lagi siyang nakahanda na umalalay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Ano pong sabi dito sa John 1:14? John 1:14, bro. Yan. The Word became flesh and made His dwelling among us. Take note of this, mga kapatid, no? Nakita daw natin, we have seen His glory. The glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Amen. Simula nung dumating ang ating pong Panginoong Sus at ibinigay niya ang kanyang salita, which is the Lord Jesus Christ, is the Word, at nung tinanggap natin ang Espiritu ng ating pong Panginoon,
Siya ang nagtestify kung sino si Kristo sa buhay natin at nakikita natin ang kamangha-manghang ginagawa ng ating pong Panginoon. At nananalig tayo na kayang gawin ng Panginoon kung anong ginawa ng Panginoon, hallelujah, sa New Testament, kayang gawin din ng Panginoon sa aking pamilya. Kayang gawin din ng Panginoon sa aking ministeryo. Kayang din gawin ng Panginoon sa aking mga kahilingan. Amen. Sapagkat meron tayong banal na Espiritu na siyang nananahanan sa ating pong mga puso. Amen. Hallelujah. Napakahalaga nito. Sa puso natin, yung manifestation ng kalwalatian ng Diyos ay maranasan natin. Sapagkat kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, every time we read the Word of God, there's a manifestation, mga kapatid. Kung tayo po'y nananalig na kayang gawin ito ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kung hindi tayo nananalig sa kayang gawin ng Panginoon, sa sinabi niya sa kanyang salita, there's no manifestation of all sa buhay natin. Parang nabasa lang natin and then wala na. Kailangan dinideklara mo sarili mo. Ikiniklaim mo sa sarili mo kung ano ang bawat sinasabi ng Diyos. Because Jesus Christ is the Word. Bago pa nilikha ng Panginoon ang mundo, nandyan na ang salita, which is our Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po yung makikita natin sa John 1:1. Hallelujah. Kaya lagi nating i-claim ang salita ng Panginoon. Ano ba ang mga bagay na pinagpe-pray natin? Ano ba yung mga bagay na gusto nating hilingin sa Panginoon na ating ma-receive? Hallelujah. Tapat ang Panginoon para ikay pakinggan at gawin ng Panginoon sa iyong pamilya ang iyong kahilingan. Amen. Ang hinahanap lang sa atin ng Panginoon, yung humility natin, yung paglapit natin, yung pagsuko natin ng completely surrender to God. Mahalaga po ang ating kumpletong pagsuko sa harap ng Diyos. Kaya kapag ang ating pagsuko sa Panginoon ay 50-50, alam niyo po, we know that God is a loving God. He's a forgiving God. Pero God hates the sin, but He loved the sinner. Tayo yon. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayo mga sinner, binibitawan natin yung kasalanan natin. Kasi ayaw ng Lord ang kasalanan. Kaya yun ang nagiging hindrance kung bakit ang Panginoon na hindi niya dinirinig ang panalangin ng kanyang mga anak. If my people humble themselves, sabi po sa salita ng Panginoon, and pray and seek my face, sabi nila, I will hear their prayer, and I will hear their land. So, ibig sabihin, ang kasalanan pala natin na ginagawa, yun ang nagiging hindrance kung bakit hindi natin ma-receive ang salita ng Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi na ang Panginoon ay hindi tapat. Siya ay laging tapat. May kaparaanan ng Panginoon para ikay bumalik sa Kanya. May kaparaanan ng Panginoon para ikay magpakumbaba sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya yung pagkakataon na tayo pong lahat nandito, na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, yung pagkakataon na ibigay mo yung best mo. Hallelujah, pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, binibigay mo, binubuksan mo ang iyong puso, ino-offer mo ng buong buo sa harap ng Panginoon ng iyong puso. At yung po ang gustong-gusto ng Panginoon. Hallelujah, yung talagang todo na nagpupuri ka sa Panginoon. Ibinibigay mo ang lahat sa Panginoon. Huwag mong tingnan ang iyong kapatid. Huwag mong tingnan ang iyong nasa left, yung nasa right habang ikay nagpupuri. Kapag tinitingnan mo sila, pwede kang ma-distract. Pwedeng hindi mo maibigay yung todo sapagkat nahihiya ka. Sapagkat makikita niya o makikita nila na umiiyak ka. Amen? Pero ang kagandahan mga kapatid, kapag umiiyak ka sa Panginoon, hallelujah, ibinibigay mo, ipinopour out mo ang worship mo sa Lord. Gustong-gusto ng Lord yun. At doon naman niya ipopour out ang pagpapala, kalakasan mo spiritually.
Hindi mo alam sa iyong pagpupuri, maya-maya nandiyan na ang sagot ng Panginoon. Naranasan ko yun sa aking pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Maya-maya nandiyan na ang pagpapala. Maya-maya ang kaparaanan ng sagot ng Diyos ay hindi ko lubos maisip. Kasi ganun ang kaparaanan ng Panginoon. Sumasagot siya sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Kailangan, sabihin mo sa iyong katabi, maging crazy ka sa pagpupuri. Woo! Si Haring David, pag nagpupuri yan, crazy yan kay Lord. Talagang lubos-lubos siya nagpupuri. Sumisigaw, woo! Hallelujah! Praise the Lord! At the top of your lungs, isinigsigaw mo ang kadikilaan ng Diyos. Because Jesus is worthy to my praise. Wala akong pakialam sa iyo. Pagpupuri ako sa Panginoon. Hallelujah! Gustong-gusto ng Lord John. Amen. Bakit tayo pumunta ron? Ha? Bakit ba tayo pumunta ron? Sapagkat ayaw po ng Panginoon na ang ating pong buhay na paglakad sa Diyos, ayaw ng Panginoon na hati tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y lumalakad sa mundo, lumalakad sa Panginoon. Yung 50-50. Even nandito tayo sa mundo, maraming mga challenges na pwede tayong matukso. Pero katulad ng sinasabi ko, meron kang banal na espiritu na siyang makaka-overcome ng lahat ng mga laban na nakikita mo, na hinaharap mo. Tumawag ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng katataghan na iwasan to. One of the fruits of the Holy Spirit is self-control. Kinukontrol mo yung flesh mo. Amen. Sabi nga ng isang pastor, blessed na blessed daw siya sa kanyang anak nung siya'y nag-testimony. Dahil hindi po natin alam kung ano po yung pinaggagawa ng ating po mga anak kapag sila po'y nasa loob na ng kwarto. O tayo man. Pero dahil nga siya po'y nag-preach, he is already 29 years old. Blessed na blessed siya sa kanyang anak sapagkat nung nag-refer yung church sa kung saan inimbitahan yung kanyang anak, na-testify daw ng kanyang anak na he never touched in sex. He is already 29 years old. Amen. Umina na po. Bakit mga kapatid? Bakit napakahalaga yun mga kapatid? Kasi kung gusto natin, sino pong gusto sa atin dito na siya'y gamitin ng makapangyarihan ng Panginoon? Yung talagang naghahangad ka na magamit ka ng great ng Lord, yung dakilang paggamit ng Panginoon, yung mighty, talagang nagagamitin ka ng Panginoon. Sino po naghahangad sa atin ng ganon? Ako po, isa sa mga heart ko yun. Lord, use me mightily. Use me powerfully. Amen. Kapag tayo po'y naghahangad ng ganong bagay sa puso natin, nagamitin tayo, mayroon po dapat tayong bitawan. Mayroon dapat tayong isuko sa Panginoon. Hindi po tayo ma-empower ng Lord kung may mga bagay pa rin tayo na dala-dala natin sa buhay natin. Kaya dumating ang ating pong Panginoong Sus. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo para lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway, lahat ng ginawa ng dyablo sa ating buhay, tayo pong lahat ay makalaya. At ako po'y naniniwala na lahat tayo ay pinalaya na ng Panginoon doon. Pinalaya na tayo ng Panginoon doon. Wala na tayo doon. Ang kailangan mo lang, lakaran mo. Hallelujah. Unti-unti. From glory to glory, nilalakaran mo ang kalooban ng Panginoon. May humihila sa iyo, lumalabas sa iyo, balik ka sa kalooban ng Panginoon. May nanghihila sa iyo, balik ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang laban nating mga Kristiyano. Laging may laban. Lagi tayong nasa battlefield. Bilang mga Kristiyano, hindi po nawawala ang laban ng buhay natin. Nandyan lagi ang kaaway, ang dyablo para ikay i-deceive, para ikay dayain at para hindi maganap ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Amen. Hallelujah. So the Word became flesh and made His dwelling among us. Nandito siya. Nasa buhay na natin.
nasa puso na natin. We have seen His glory, the glory of the Son, of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Hallelujah. Kung ano ang karakter ng ating pong Panginoong Jesus, kung sino siya, ganun din tayo. Kung sino ang Ama, ganun din ang anak. At kung sino yung anak, which is our Lord Jesus Christ, dapat ganun din tayo bilang mga tinransform ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating pong Panginoon. Next verse, ang sabi po dito, ito po yung mga na-receive natin sa ating Panginoon. The gift that we receive is the name above every name. Amen. Sino pong naniniwala na mayroon ka ng na-receive mula sa pangalan ng ating pong Panginoong Sus? Ano man yung mga bagay na kiniklaim mo, i-receive mo na yon. I-receive mo na yon. Sabihin mo, I receive it, Lord. Ano po yung binigay? His name brings healing. Sino po sa atin dito na naniniwala na siya'y pinagaling na ng Panginoon? Mayroon kang karamdaman ngayon, pero alam mo sa sarili mo na ikay pinagaling na ng Diyos ngayon sapagkat ikay nananampalataya. Amen. His name brings healing. Makikita natin kung paano pinagaling ng Panginoong Jesus ang mga lumpo, ang mga bulag, hallelujah, ang mga pepe, ang mga inaalihan ng demonyo. Nakita natin. Yun ang na-receive natin. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, kung ano ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus, yun din ang meron ka. Amen. Sabi nga ng salita ng Panginoon, higit pa dyan ang magagawa niyo kaysa sa ginawa ko, sapagkat ako'y pupunta na sa aking Ama. So ibig sabihin, nasa sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, i-operate yung kapangyarihan ng iyon. Amen. Mayroon kang faith in the name of Jesus, nire-review kita sa pangalan ng Jesus. Ikaw ang sakit ka, lumayas ka. Amen. Hallelujah. Pag tayo po'y dinadaya ng diablo, nasa bahay tayo. So sa sarili mo talagang gusto mong i-rebuke, gusto mong i-cast out yun. Anong gagawin mo? Siyempre tatayo ka sa pangalan ng ating Panginoong Sus, sapagkat alam mo, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong, ano yun, parang, bisan kasi kapag tayo po'y nakakaranas ng kulungkutan, parang binibibi natin. Parang inaalagaan natin. Ano? Pity party. Oh, pity party. Huwag mga kapatid. Pinalayan na tayo ng Diyos doon. Pinalayan na tayo ng Panginoon sa kalungkutan. Pinalayan na tayo sa lahat ng pandaraya, sa lahat ng kasinungalingan ng diablo sa buhay natin. Ay kailangan mo i-claim mo ang iyong victory. Lord, thank you for the victory. In the name of Jesus, I am healed. In the name of Jesus, hindi ako ma-homesick. Kasama ko ang presensya ng Panginoon. Kasama ko, hallelujah, ng presensya ng Panginoon ng aking mga anak, ang aking mga mahal sa buhay. And I do believe in the name of Jesus, one day, hallelujah, magkakaroon ako ng papel at ako'y makakauwi sa Pilipinas. Amen. May proseso po ang lahat ng bagay para ibigay ng Diyos yun. Kailangan mo lang lakaran natin, gawin natin, maging masunurin tayo. Hallelujah. Laging magpakumbaba, laging maglingkod sa Panginoon. At tiyak, ang biyaya ng Panginoon ay bubulusok sa iyo. Mag-o-overflow ang blessing ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. Sabi dito, His name brings freedom. Amen. Kung nasaan daw ang presensya ng Panginoon, nagkakaroon ng kalayaan. Hallelujah. Napapatid ang mga tanikala. Napapatid ang mga kadena sa buhay natin. Because na-receive natin ang pangalan ng ating Panginoon. His name brings peace. Amen. Kakaibang kapayapaan to. Amen. His name delivered the oppressed. Amen. His name is salvation.
His name is Emmanuel. God is with us, the very present in times of need. Laging nandyan kapag ikaw ay nangangailangan. Amen. Nandyan lagi po ang sagot ng Panginoon. Kapag nandyan na kailangan mo na ang pera, ang pangangailangan mo, ang Panginoon sasagot agad dyan para ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang mga kahilingan. Sino pong naniniwala doon? May ginagamit ang Panginoon. Nagiging instrumento sila para i-provide ng Panginoon ang aking pangangailangan. May tatawag na employer. Hallelujah. Pwede ba ikaw sis 3 times a week na 5 hours? 5 hours, 3 times a week. Wow. Iba po magpala ang Panginoon. Ganun siya. Kapag hindi pa natin kailangan, alam ng Panginoon yon. Pero kapag kailangan mo na, makikita mo na agad yung kamay ng Panginoon. Napatunayan po namin yan ni Pastora sa aming pong paglilingkod. Kaya nga, dati po nung ako po nag-start sa ministry, medyo mahalago-lago po yung buko eh. Isa ka iisip, dami talagang battle sa paglilingkod. Hindi po madali, mga kapatid, ang paglilingkod, sa totoo lang po. Pero ang kasiyahan noon, na meron tayong peace, ang kagalakan natin si Kristo, sapagkat kilala natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya mahalaga yung kilala mo ang pinaglilingkuran mo. Kapag hindi mo kilala ang iyong asawa na kasama sa tahanan, ano mangyayari doon? Wala. Mag-aaway kayo. Walang kapayapaan doon dahil hindi mo kilala yung asawa. Hindi mo kilala yung kasama mo sa bahay. Pero kung kayo magkakilala, may kapayapaan, may harmony, mayroong pagtitiwala dahil kilala mo. How much more ang Panginoon na siyang nangako, Diyos siya na nangako. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay tutuparin ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay natin. Kailangan mong i-claim yun. I-claim mo yun, tanggapin mo yun. Kaya, sa araw po ng Kapaskuhan, na po ilang araw na lang, kung tayo man po ay nakareceive ng gift na parang ayaw mo, pagpasalamat mo sa Panginoon. may mga nakabunot sa'yo, parang hindi ka masaya doon sa regalo niya. Pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Lahat ng bagay ay pagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat naniniwala ako, kapag tayo po'y marunong magpasalamat, ang kamay ng Panginoon, gagawa siya ng himala para ikay bigyan ng isang dakilang pagpapala. Sino po sa atin dito na nakareceive ng mga gift ng kanilang mga employer? Amen. Ay, isa na rin ako doon. Praise God. So kayo, malapit na. Baka sa Lunes yan. Claim mo. Baka sa Lunes o sa Martes. I-claim mo yun. Lord, hipuin mo po ang puso ng aking amo. Sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, may testimony ako dyan. Meron akong amo, kuripot. Pero ang Holy Spirit nag-speak sa akin, magdeklara ka. Lord, pabaitin mo ito. Gawin mong generous ang amo ito. Ginawa ng Panginoon. Kaya may kapangyarihan every time na dinideklara natin yun. Sinasabi natin yun sa tahanan nila. Lord, every corner of this house, Lord, ako po'y nagsasalita ng pagpapala. Pagpalain mo po ang aking mga employer. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho. Kung sila nagtatrabaho sa company, pagpalain mo ang company na kanilang pinagtatrabahoan. At yun ay makikita ng Panginoon. At syempre, kapag sila'y pinagpala, syempre, pagpapalain kini ng Diyos. Amen. What are you carrying? So, si Santa Claus po, ang dala-dala niyang regalo ay para lang, sabihin natin sa isang bayan. Ano po? Pero hindi po totoo ang Santa Claus. Baka tayo po, sino po mga naniniwala pa dito sa Santa Claus? Hindi po totoo ang Santa Claus, mga kapatid. Pero sabi po dito, I only carry one, but it is enough for everyone. Hallelujah, yung kaligtasan. Kung paano namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa lahat na tatawag kay Kristo.
Ibig sabihin, hindi po lahat maliligtas sapagkat walang tumanggap kay Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo, yun ang magiging silbi ng kanyang kaligtasan. Kaya mapapalad tayo. Amen? Hallelujah. Last verse. Sabi po dito sa Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory. Yan, katulad ng sinasabi ko po, no? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita natin sa anak. Ano po? Sabi dito, and the exact representation of His being. Kung sino ang Ama, yun din ang anak. Amen. Sustaining all things by His powerful word. Yun. Kapag meron tayong salita na pinangahawakan natin sa puso natin, na itinatanim natin sa ating puso, na iyon ay gagawin ng Panginoon sa aking pamilya, yun ay gagawin ng Panginoon sa aking buhay personally, sapagkat ikay nananalig kay Kristo, yun po ay gagawin ng Panginoon, sapagkat makapangyarihang salita ang tinanggap mo sa iyong puso, na kung saan kadyaan ka, papalayain ng Panginoon. Diyan ka laging pagtatagumpayin ng ating pong Panginoon. Kaya dapat nakikita sa atin kung sino si Kristo. Katulad ng nabasa po natin, kung sino ang anak, yun din kung sino ang ama, kung sino yung ama, yun din ang anak. At kung sino yung anak, which is our Lord Jesus Christ, dapat ganun din tayo. Sapagkat tayo pong lahat ay nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Kaya that's why every word na binabasa natin, at tayo po'y nananampalataya dito, there is manifestation na pangyayarihin na magaganap sa buhay natin. Amen! Pwede ba nating palakpakan ng ating Diyos? Yes, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Merry Christmas sa ating lahat. Jesus is the reason for this season. Patuloy na ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ang patuloy na magningning. Hallelujah! Sa buhay natin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat sa iyong anak na si Kristo. Salamat na ipinagkaloob mo sa buhay namin ang kaligtasan upang kami ay hindi, hallelujah, mapahamak sa lahat ng mga pandaraya ng dyablo sa buhay natin. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat for your generosity, Lord God, na pinamalas mo sa aming buhay, na binigay mo ang lahat sa amin. Yeah, Lord, I pray in the name of Jesus, maging ganito rin, Lord, ang conviction ng aming puso sa aming pagsunod, na mai-offer namin, maibigay namin ang aming best para sa iyo, sapagkat best ang ipinagkaloob mo sa aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus. The glory of your name, standing out it all. Come on, church. Ating sambahin ang Panginoon. All thrones, Hallelujah. and dominions, all power, Yes. and positions, your name Yes. stands Ora la la above shika them la la ba 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 ba. all. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers Yes. and positions. Yes. Your name Oh, stands above them all. your name, church. Your name is the highest. Your name is the Come on, church. Lift your hands to the Lord. Hallelujah. I-concentrate mo ang inyong pagsamba sa Panginoon. Hayaan mo na ang pangalan ng ating Panginoon Jesus ang patuloy na maghari as we express our praise. Your name stands above them all. When the angels cry, holy, all
Come on, church! Come on, church! Be on fire to praise God. Be on fire to worship Him. Yes! Holy forever. Once more, your name. Your name is the highest. Your name Yes, Jesus. is the greatest. Your name stands above them All throne. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name. Your name is the highest. Yes. Your name is the greatest. Your Your thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, Holy, all creation's cry, Holy, you are lifted high. Holy, you're holy forever. When your people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, you're holy forever. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you for your Son, Jesus. Thank you for the freedom. Thank you, Jesus, for the restoration, for my family, for my loved ones, for my employer, for everything, na lahat ng mga inagaw ng diablo. Oh, in the name of Jesus. I-claim po natin mga kapatid ang lahat ng mga inagaw ng diablo sa buhay natin. Receive the victory of God. Kunin mo yon with faith. With faith. Kunin mo yon ng iyong pananampalataya. Angkinin mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang katagumpayan ng aking pamilya. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang kagalingan. Lord, tinatanggap ko ang aking katatagan sa araw-araw ng aking buhay. Lord, tinatanggap ko ang lahat, hallelujah, ng mga inagaw ng sablo sa buhay ko. Hallelujah, salamat sa kapayapaan. Sabihin mo, salamat sa kagalakan. Sabihin mo, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord God, sa pag-asa na binigay mo sa aming buhay. Come on, church. Shout the name of Jesus. Come on, praise Him. Worship Him. Your name. Come on, come on. Lift up the name of Jesus. His name is above every name. His name is above every name. All power Yes. and position. Yes. Your name Yes. stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Hallelujah. stands above them all. Hallelujah. All thrones
Holy Spirit, holy forever. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your Son. Pinagkaloob mo sa amin. The best gift that we receive. You are the best gift that we receive in our lives. At wala nang iba, kundi tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. The Holy Spirit leading me right now, mga kapatid. Sino po sa atin dito yung gusto niyang ma-receive ang kadakilaan ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay before this year na mag-ends, before na pumasok po ang Christmas? There's a blessing na gusto kong i-release. Hindi ko po alam kung ano yung blessing na ibibigay ng Diyos sa inyong buhay. But the Holy Spirit convicted me to declare the blessing in your life. Ngayon sa oras na ito, yung nais po na makaranas ng kakaibang pagpapala, punta kayo dito sa harap. Takbo kayo dito sa harap. Yes. 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 Buksan nyo. Buksan nyo ang inyong puso. Buksan nyo ang inyong puso sa Panginoon. Oh, Holy Spirit. Oh, shit. Shit. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. There is expansion. Katulad ng ipinakita ng Panginoon sa akin, the month of October, ipinahayag ng Panginoon sa akin, sa iglesia ng Panginoon, magkakaroon ng expansion. Magkakaroon ng impaction sa gawain. Kung ano man yung mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon, kasama ka doon na mag-i-expand sa pamilya mo. Sabi ng Lord, yung panalangin ni Jabez, siya nag-pray sa Panginoon, Lord, enlarge my territory. Yon ang maging panalangin mo, kapatid. Personally, napalakihin ng Lord ang iyong teritoryo sa iyong pamilya. Your name will be great. Yun ang pangako. Yun ang isa na sinabi ng Panginoon kay Abraham. Your name will be great. Blessing will bless you, sabi ng Panginoon. Haloy, dadaloy, magkakaroon ng multiplication sa buhay ninyo, kapatid. I-claim mo ang pagpapala, ang reward ng Diyos sa buhay. Come on, church, tatas natin ang ating mga kamay. Yes. Come on. Purihin mo, sambahin mo ang Panginoon. Luwalatiin mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Come on, church. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Reba sakatatatara basande. Relera masokototoraba. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Lord, nakikita mo ang bawat kamay na nakataas sa oras na ito. Ako po'y bibilang ng 3. Bibilang po ako ng 3 at tatanggapin niyo ang pagpapala ng Lord. Ano man ang mga dinidesire niyo sa iyong puso, ano man ang mga hinangad niyo sa iyong puso, sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and the Lord will give the desire of your heart. Come on, church. Yes, purihin mo. Sambahin ang Panginoon. Magbibilang ako ng 1, 2, 3. Hallelujah. At sa pagbilang natin ng 3, tayo'y magsisigaw ng papuri sa Panginoon at tatanggapin natin ang pagpapalang iyon. Oh, in the name of Jesus, Lord, itinataas ko po ang bawat kapatid na nakataas ang mga kamay sa iyong altar. Alam mo, Panginoong Jesus, ang kanilang mga panalangin. Alam mo ang bawat laman ng puso nila para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga mahal sa buhay, bawat sa mga pangangailangan nila, sa bawat, hallelujah, ninanais nila, Lord God, sa kanilang buhay. Lord, I pray in the name of Jesus
One. Come on, praise the Lord. Oh. Come on. Two. Hallelujah. Rabasandara. Three. Come on. Come on. Start to praise the Lord. Worship Him and receive. 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 Receive the blessing of the Lord in your life, kapatid. Tanggapin mo na may pananampalataya, na may pasasalamat, a grateful heart. Hallelujah, mula sa iyong puso. Sa trabaho, pagpalain ka ng Panginoon. Ang trabaho ng inyong mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Kayo ay magiging liwanag. Kayo ay magiging ilaw at sasin dito sa France, kapatid. Nandiyan na ang anointing ng Lord. Nandiyan na ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Receive, 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 receive. Sabi mo, I receive it, Lord. I receive it, Lord. Ano man yung mga sinabi mo sa Panginoon, napakinggan ng Panginoon ang iyong mga dasal. Napakinggan ng Panginoon ang iyong mga sinabi, sapagkat ang Panginoon ay tumirinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak. In the name of Jesus, in the blood of Jesus, receive the anointing of God. Receive the power of God in your life, in every aspect of your life. Receive the blessing of God. Receive, 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 receive the fire of God in your life. Receive, 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 receive. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid. Yes, pasalamatan mo. Oh, thank you, Lord, for everything that you have done. Salamat sa pagpapala. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kagalingan. Salamat, Lord God, sa trabaho. Salamat, Lord God, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaanan. Salamat, Lord, sa kalakasan, Lord, physically, Lord God, sa pang-araw-araw ng aming buhay. Salamat, Lord God, for the supernatural strength, Lord God, ni pinapagkaloob mo sa aking mga kapatid. In the name of Jesus, ang kalakasan mo ay nasa presensya ng Panginoon, sapagkat ang templo, hallelujah, ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Yun ang kalakasan mo, kapatid. Yun ang kalakasan natin. Hallelujah, sapagkat tayo pinangharian na ng Banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa pagpapala. Salamat, all glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name, Amen. Tumingin kayo, mga kapatid. Tingin po kayo. Kasi sinasabi po sa akin ng Panginoon, kapag mayroong ginawa ang Panginoon, huwag kayong mahiyang i-testify. Kung may sagot na ang Panginoon sa inyong hiniling, don't be shy to testify the goodness of God. Kung paano siya sumagot sa inyong mga panalangin. Amen? Glory to God. Tapos na po tayo. God bless, mga kapatid. Glory to God.